pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Okta Research kaugnay sa bagong survey na may kinalaman po sa China. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy muna ng ating balitaan, lalo pang lumakas ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos kasunod ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ito'y matapos mapagkasunduan ng dalawang panig ang pagpapalakas pa sa balikatan ng dalawang bansa pagdating sa iba't ibang linya ng kooperasyon. Taus-puso ang naging pasasalamat ni Pangulong Marcos kay Secretary of State Rubio dahil sa partisipasyon nito sa ASEAN Foreign Ministers Meeting at ang paglalaan din nito ng oras upang mapag-usapan nila ang ilang mahalagang usapin. Ilan sa mga paksang binuksan sa pulong ay ang patuloy na pagtugon sa epekto ng Middle East conflict, mga bago at umuusbong na teknolohiya, artificial intelligence, defense at security, gayon din ang economic cooperation. Napag-usapan din ang mga kooperasyong maaari pang buksan ng Pilipinas at Estados Unidos, partikular sa pagtugon sa mga usapin ng peace and stability sa Indo-Pacific, trade and business cooperation at disaster response. I'm glad that you have had this opportunity to at least engage and have some exchanges with the other foreign secretaries, other foreign ministers, especially coming out of ASEAN. But I'm very glad, as I mentioned to you, we watched the news and we are surprised that you are still able to find time to visit with us. It's a great pleasure and an honor. Thank you very much for this visit. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, labis din ang naging pasasalamat ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa mainit na pagtanggap ng Pilipinas sa delegasyon ng Estados Unidos kung saan pinuri pa nito ang napakahusay na hosting ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN 2026. Ipinaabot din ni Rubio ang pagbati ni U.S. President Donald Trump kung saan sinabi rin nito na nananatiling mataas ang pagkilala ng Estados Unidos sa Pilipinas bilang isa sa mga kaalyado nito at tiniyak na mananatili ang ironclad relationship ng dalawang bansa. Mr. President, thank you for welcoming us. And obviously, in addition to visiting here for the conference, we wanted to visit with you. You know how much the President holds you in high esteem. We had a very positive meeting last year in Washington. And then this is a country that has deep ties to the United States for many, many years. And it's a partnership that is only growing.
And in light of recent events, I think more important than ever. And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship. Ang pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pasadahan muna natin ang ating interview ngayong araw. Nabanggit ko po kanina na meron po tayong makakausap mula sa Okta Research kaugnay po sa inilabas nilang survey na nagpapakita ng distrust o kawalan ng tiwala ng mga Pilipino pagdating po sa China. Ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang Pangulo ng Okta Research and Development Incorporated, si Professor Ranjit Rai. Prof. Ranjit, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, magandang hapon po sa inyo at magandang have a nice day to all our televiewers, no? Those listening and watching us. Opo, Prof. Rai. Ito nga po, napatawag kami dahil nga po naglabas ng bagong survey itong Okta Research about po dito sa tinatawag na distrust na lumabas pagdating po dito sa China. Sa bago pong survey ng Okta Research nga po, lumabas nga po na 64% ng adult Filipinos ay nagpahayag ng distrust o kawalan ng tiwala po sa China. Bali, Prof. Rai, maaari niyo po bang mahimay sa amin itong bagong survey po na nilabas po ng Okta? Okay, unang-una, isinagawa ang survey. Nationwide survey po ito, 1,200 respondents. Ang margin of error ay plus minus 3%. Malawakang survey ito sa buong bansa. At nakita namin na tumaas, lalo pang tumaas, ang distrust, no? Okay, or pagkawalang tiwala, no, sa China. Tumaas siya from to 64%. Now, kailangan malaman ng mga kababayan, 9 percentage points po ang tinaas. Sa pinakamalaking pagtaas. Pag tinitingnan namin lahat ng survey namin tungkol sa China, no? So, kagaya ngayon at kagaya rin dati, mayorya talaga ang hindi nagtitiwala sa China. Ang nagtitiwala or nagtatrust around 14%, hindi ho lumalaki. Bagkos bumaba pa nga, no? Pero ang undecided natin 21%. So to sum it up, yung ating mga kababayan, klarong-klaro ang mensahe, hindi sila nagtitiwala sa China. Number 2, pag isasama natin lahat ng survey na ginawa ng Okta Research. Okta Research ho, isang survey company. Like yung naglalabas quarterly ng reports. Ano yung mga lumabas over the last 3-4 months, no? Number 1, naglabas kami ng survey. Tinanong natin mga kababayan natin, may alam ba kayo tungkol sa West Philippine Sea? Ang lumabas, 87%. Halos lahat ng Pilipino may awareness sa issue, sa problema natin sa West Philippine Sea, lalo na with China. Number 2, tinanong namin, kayo ba willing to defend, ipaglaban ang ating teritoryo, lalo at mga interest natin sa West Philippine Sea? Ay napakataas ho. 76% ang nagsabing, oo. Halos 8 out of 10 Filipinos are willing to defend our interest in that area. So klaro sa ating mga kababayang West Philippine Sea, atin to, willing tayo mag-defend. Okay, tinanong natin ngayon, masaya ba kayo sa pagtugon ng ating gobyerno sa issue ng West Philippine Sea? Ang sabi nila, 66%. Hindi kasing taas, kasi may mga iba hindi masaya sa pagtugon, no? Tinanong rin namin yung mga kababayan natin, sige, ano bang sa tingin nyo ang dapat natin gawin? Ano yung top 3 na dapat gawin ng gobyerno para masolusyonan ang problema natin sa West Philippines? So, number 1, 6 out of 10 Filipinos are saying dapat ho mas assertive, mas matigas ang ating posisyon sa West Philippine Sea. Number 1 option na sinusuportan ng kababayan natin ay i-expand yung naval at troop presence sa lugar. Damihan ng tropa natin doon. Damihan yung mga barko natin doon. Number 2, diplomasya. Diplomasya pa rin para i-diffuse yung tensions natin dyan. At pangatlo, i-modernize ang ating armed forces of the Philippines. So, klarong-klaro lahat yan. Ito yung panghuling tanong. Tayo ba ay nagtitiwala sa China? At ang sagot ng mayorya ng ating kababayan ay hindi. Now,
kailangan natin ilagay sa konteksto to, no? Ang China ang most distrusted country sa atin sa ating mga Pilipino. Siya rin ang nakikitang greatest threat. Lalabas rin naman yung report na yan. And ito yung kabubuan, no, isang probe to, no, na or isang series of studies na pag-aaral na funded by the Armed Forces of the Philippines. Yeah, para lang may transparency po ang Pukbong Santatahan ang nag-subscribe ho. Nagbayad ho dito sa survey na to at maganda ho every quarter lagi sila nagsasubscribe, no. Inaalam nila kung anong pananaw ng ating mga kababayan. Na ito ang tanong, dapat ba magalit tayo sa mga kapatid natin in check? Hindi. Ang lumalabas sa survey, ang everyday Pilipino ho, wala ho diskriminasyon sa mga kaibigan namin in check. Number 2, sa surveys lumalabas, no, although hindi namin pwede pag-usapan, gustong-gusto ng Pilipino kalakalan, makipag-trade sa ating mga kapatid sa China. Pagdating lang din sa West Philippine Sea, hindi tayo nagkakaintindihan. Pagdating lang sa West Philippine Sea, ang gusto ng ating mga kababayan, mas astig. Okay? Mas alerto. Mas pinaglalaban natin ang ating mga karapatan dito. Yun nga po, Prof. Ranjit, sa nasabi pong mga figura nyo po kanina, nakita nga po natin yung pagtaas po ng kawalan ng tiwala. Tapos bumaba naman po yung mayroon pang tiwala tsaka yung mga undecided pong mga Pilipino. Kung iahambing nyo po dun sa first quarter survey nga po na sinasabi nyo nga po kanina. Sa tingin nyo po ba, Prof. Rai, may significant impact po ba yung pagpapalabas ng isang AI video dyan po ng China's state media? Lalo't nangyari po itong survey, kung di po ako nagkakamali, July 4 to 11. At pagkakaalam ko po, lumabas po yung video nung sa China Daily, mga around July 10, before Tama, July 10 lumabas. Maaari ho may epekto siya. Maaari ho may epekto. Pero nasa dulo na siya ng survey namin eh. Ang most likely effect niyan ay dun sa third quarter natin, pwede natin sabihin lalo pang bababa to, mas lalo pang lalala ang hindi pagkakatiwala o hindi pagtiwala sa China. Opo. Kasi nga naglabas sila ng video na yan, nagkapukpukan na naman sa Ayungin Shoal, no? Alam mo, tandaan natin, atin yung teritoryo na yon. Ang Ayungin, atin yan. Hindi dapat sila naghihimasok dyan sa lugar na yan, pero ganun pa man, nasaktan yung isa natin na sundalo. Sana ho hindi na lumala yung mga tensyon. Kaya nga nagkaroon na ng meeting the last few days, ng ambassador ng China at si President PBBM, nag-meeting na yung mga foreign ministers natin. Kailangan ho huminaho ng sitwasyon dyan. Pero tama ang presidente, hindi natin alam mo, 10th year anniversary ng arbitral ruling natin, no, noong July. Yun rin ang kasagsagan ng survey namin, July 4 to 11. July 10 ho yung anniversary. So nagkasabay-sabay lahat 'yan. Malaki ho ang impact ng information drive dito sa pagtaas ng distrust. Gusto ko ikwento sa inyo na pag tinignan natin year on year for the last 3 years, sabihin na last 4 years, yung distrust sa China ho ay highest siya noong 2024. Almost more than 90% ho ng ating kababayan ay walang tiwala. Ngayon ano na lang, 64. So bumababa. Yes, mayorya pa rin. Marami pa rin, karamihan pa rin na hindi nagtitiwala. Pero yung bilang niyan, pababa ho. Pababa. Now, yung decline na yan, tuloy-tuloy yan for the last 2024, 2025, 2026, hanggang first quarter ho, pababa pa rin yung trend. Kasi titignan lang huli natin yung numero, final number, pero yung trend, yung galaw ng numero, pababa siya. Opo. Until the second quarter of 2026, etong bagong sinasabi ko sa inyo, biglang kung pabulusok yung mga numero sa distrust, biglang tumaas naman. So ang key dito, tanong, bakit bumababa ang distrust? Bakit pumupunta yung mga Pilipino from distrust to ambivalence? Ang malaking explanation ng armed forces sa akin ay dahil marami hong black propaganda, marami hong fake news na kumakalat sa internet, sa social media, kaya nalilito yung mga kababayan natin sa issue.
kailangan iklaro ho ng media, ng gobyerno, lalo through our education system, at saka yung mga kasama natin sa paglaban sa West Philippine Sea, civil society, na iklaro na number 1 ng West Philippine Sea, atin to. Number 2, may naghihimasok, may illegal na nagkiklaim, at meron tayong desisyon, no, yung arbitral ruling. Kailangan malaman ho ng mga kababayan natin yung kasaysayan nito. At ang importansya ng paglalaban, na ipaglaban to. Okay? Bakit? Kasi ang kababayan natin nadadala sa fake news, kaya nga pababaho yung distrust eh. Opo. Kumalat ho kasi yung fake news. So susceptible siya, nalilito siya. Ngayon, imbis na distrust, nagiging undecided. Okay? So, naintindihan nyo, yung panawagan ko is we have to have an information campaign on this to inform our kababayans about the true nature of the situation in the West Philippine Sea. Dapat ma-inform yung mga bata. Doon pa lang sa eskwelahan, ano yung kasaysayan dito at bakit natin pinaglalaban to. Kasi hindi lang pwede feelings, no? Strong feelings ang Hello po, Prof. Fry. base sa malalim na kaalaman at matigas na advokasya. Mangyayari lang yan pagka natulog mga kababayan tungkol sa inform sila. So ang pag-inform yung ating kababayan, empowered yan. Pag-inform yung ating kababayan, hindi ho basta-basta maapektuhan ng fake news yan. Pag-inform yung kababayan natin, magiging advocate sila. Sila mismo ipaglalaban yan. At hindi ho sila maapektuhan ng fake news na talagang laganap ngayon. Nakita niyo naman yung fake news, kasama na lang ngayon Batanes sa teritoryo ng China, di ba? So kailangan ho labanan natin yan. Malalabanan lang natin yan kung meron mga kababayan natin kaalaman. Malalabanan natin yan kung ang gobyerno mismo mangunguna doon sa education campaign dito sa issue na to. Opo. Prof. Fry, may relasyon po ito sa sinasabi nyo nga po. Kapansin-pansin po yung distrust o kawalan ng tiwala sa China ay mas mataas po sa Class E o 67%. Sumunod po yung Class ABC, 66%, tapos yung Class D na 63%. Para po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, ano-ano po ba itong mga class na ito? Sino-sino po ba yung bumubuo po sa kanila? Okay, yung Class A, B, C, yan yung that's around 5% ng ating population. Sila yung mga mayayaman, may kaya sa ating lipunan. Karamihan sa atin, yung middle class, lower middle class, nasa Class D tayo. At dun ho sa Class E, maraming levels yan kasi income-based yan. At ginagamit namin yung pamantayan, yung sa Philippine Statistics Authority, no, na mga pamantayan. Yung Class E, yung mga medyo mahihirap sa atin lipunan. Ang nakakarami ho yung Class D. Marami ho ang ambivalent dyan sa Class D at saka A, no, ABC. So, siguro kailangan natin i-up, no, o gawing mas laganap, mas malakas, no, mas epektibo, no, at mas malawak ang information campaign natin tungkol dito sa West Philippine Sea. Wala ho kasing kahit website nga ho ng gobyerno tungkol sa West, wala ho tayong makita. Kailangan ho talagang pag-aralan yung EO 57, yun ho yung executive order, no, na framework diyan sa executive branch para mag-coordinate, mag-collaborate at saka mag-cooperate lahat ng agency sa West Philippine Sea. Pero pag tinignan mo, walang isang salita, walang isang naratiba, yung media efforts to combat fake news, halos wala. Habang sa kabila ho, may mga kababayan tayo, may mga na humingi ng suporta sa labas ng bansa para kalat ng fake news. So yan ang isang kailangan natin labanan eh. Hindi lang natin kailangan labanan sa barko, di ba? Tama. Hindi lang natin kailangan labanan sa tropa. Hindi lang tayo kailangan maging assertive, no? Sa kinetic o physical presence natin doon. Kailangan rin natin labanan ho yung fake news na hinuhubog ho yung hearts and minds ng mga kababayan natin sa maling impormasyon, maling advokasya, at pinagwawatak-watak tayo. So, importante ho yung labanan yung fake news dito sa West Philippine Sea na kinakalat ng mga kalaban natin. Nabanggit nyo nga po kanina, Prof. Fry, na yung pamahalaan po ay nagpapalaganap nga po ng ating mga
side pagdating po dito sa West Philippine Sea. Tsaka batin naman na po natin nga po yung patuloy nga po na kampanya ng pamahalaan. Nandiyan na rin po yung Armed Forces of the Philippines, yung DFA, para po mulatin yung ating mga kababayan sa ating pong karapatan dyan sa West Philippine Sea. At yung usapin pong yan ay isa sa po sa masasabi siguro nating may malaking influence sa kung ano po yung estado po ng relasyon natin sa China. Sa tingin nyo po ba, bukod po ba dito sa aktual na ginagawa ng China na labag sa Pilipinas, particular po dyan ng yung pangaagaw niya at panghihimasok po sa teritoryo ng bansa natin, masasabi niyo po bang nagiging epektibo po yung kampanya ng Armed Forces, ng DFA, ng PCG para po sa transparency at saka disinformation po hinggil po dito sa usapin po ng West Philippine Sea? Doon sa Transparency Initiative, napakalaki ho ng tulong niyan kasi ho yung pinapakita sa ating mga kababayan, sa ating lahat, yung katotohanan na nangyayari sa West Philippine Sea. Iba pag nakita mo ang video Iba talaga. Gaya yun, pukpukan nung ilang araw, no? Kaya sabi ng China, may nagpukpukan daw ng martilyo sa barko natin, in-inspection natin. Ang tanong ko, bakit naman sila mag-i-inspection doon? Hindi naman kanila yun. Ang ayungin atin yan. Ang West Philippine Sea atin yan. Klarong-klaro yan. Okay? Unang-una, mali sila doon. Ba't sila pumunta doon? Pangalawa, ang pinagkakinalat nila, tayo doon nagsimula ng gulo. Nakita naman natin sa video, sinong pumukpok Tama. Sino nag-ano? Unang-una, dapat wala sila doon. Hindi na teritoryo. Alam mo yung kanilang teritoryo, 1,000 kilometers away. Hindi na husakop talaga ng kanilang teritoryo yan. Yung lugar na yan. At sila nang gugulo dyan, nag-i-inspection sila. So, dapat ho klaro sa ating mga kababayan, tayo ho ang ginugulo, hindi tayo nang gugulo. Opo. So, balik sa tanong mo, okay yung Transparency Initiative, pero kailangan ganapin palalo yan. Number 2, hindi ako masyado kontento doon sa response o pagtugon ng ating gobyerno sa fake news. Wala akong malambya, hindi ho epektibo, hindi ho pwede ibigay sa Armed Forces of the Philippines yan kasi marami na nga silang ginagawa Dapat ho interagency yan. Magtayo na ng website, magtayo ng mga resources, magtayo ng mga vloggers, magtayo ng mga taong mag-amplify, mag-extend ng magtutulong para i-implement yung education campaigns natin. Kulang ho kulang po talaga. So sa sagot mo, wala ka na mahihingi sa Armed Forces kasi nagbabantay na nga sila Sila nga napupukpok. Andyan rin yung Coast Guard natin na dami-daming ginagawa. They can only do so much. Pero kung hindi ho, kung wala akong koordinasyon, wala akong plano para i-improve yung information campaign natin, lalamunin tayo ng fake news. At lalong malilito yung mga ating kababayan tungkol sa issue na to, mawawalan sila ng lakas, i-advocate yung ating mga karapatan, mga interest natin dyan sa West Philippine Sea. Yun nga po, yung binabanggit nyo nga po kanina, Prof. Fry, na yung China nga po nagpalabas mismo ng kanilang video at may kanya-kanya rin po silang naratibo na sabi nga rin po ng Armed Forces of the Philippines ay spliced. Kaya kagandahan na lang din po dito sa Armed Forces of the Philippines, naglabas sila ng iba't ibang anggulo nga po ng video kung ano po yung mismong nangyari dyan po sa may Ayungin Shoal. Kasama na rin po yung kanilang detalye kung ano yung mismong ginawa ng China pagdating dito sa ating mga tropa dyan po sa may malapit po sa may BRP Sierra Madre. Prof. Fry, siguro hingin ko na lang po ang inyong mensahe para po sa ating mga kababayan. Ang unang mensahe ko, ang West Philippine Sea, atin yan. Atin ito. Merong tayong problema dyan sa lugar na yan kasi marami kong bansa nagkiklaim. Ang importante sa atin, mag-aral tayo, pag-aralan pa natin lalo yung issue na yan, bakilahok tayo sa mga usapin tungkol dyan sa issue na yan, at talagang pigilan natin magkalat ng fake news, at maging mapanuri tayo sa fake news na kumakalat diyan sa West Philippine Sea. May paninindigan tayo, klarong-klaro sa ating mga kababayan.
naintindihan nila yung issue, marami pa sa kanila naintindihan ng issue, marami sa kanilang willing ipaglaban ang ating interest sa West Philippine Sea. Maganda po yan. Pero ang manindigan ay dapat nakabase sa tamang pag-unawa, no? At tamang impormasyon. Kaya ang panawagan natin sa gobyerno, lalo pang palakasin yung information campaign natin sa West Philippine Sea, lalong ipag-alam, no? Ipaalam sa ating mga kababayan yung kasaysayan nito, yung interest natin dito at bakit natin pinaglalaban, para lalo pang lumaganap, no? Yung kamulatan. Pag mulat po ang kababayan natin, lalo siyang makikilahok at makikibaka dito sa issue na to. Opo. Maraming salamat po, Prof. Ranjit, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Maraming salamat po. Ayan po. At yan po ang ating naging panayam kay Prof. Ranjit Rai, ang Pangulo po ng Okta Research and Development Incorporated hinggil po sa kanilang bagong survey patungkol po sa distrust o kawalan ng tiwala ng mga Pilipino sa China. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Balik po tayo sa ating balitaan. Mas malakas na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos ang pinagtibay mula sa isinagawang pulong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ito ang binigyang diin ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, kasunod ng mga napag-usapang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, partikular sa linya ng ekonomiya at seguridad. Dagdag pa ni Romualdez na kabilang sa main points ng usapin ni Rubio at Pangulong Marcos ang Pax Silica Project at ang Luzon Economic Corridor na kapwa magiging daan sa economic prosperity ng bansa. Senyalis na rin anya ito ng mga posible pang kooperasyon na maselyuhan ng Pilipinas at Estados Unidos. Yes, of course, Pax Silica and the Luzon Economic Corridor is one of the main points that President Marcos has expressed. I wouldn't say gratitude, but he's very pleased with that. It's moving quickly, and that will definitely help the Philippine economy and our aspiration to have the kind of economic prosperity that we've been looking for, because it spells economic security for us. The Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Kaugnay pa rin sa sidelines ng ASEAN Foreign Ministers Meeting, nagpulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa sidelines ng ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ito ang unang Foreign Minister level meeting sa pagitan ng dalawang bansa makalipas ang 2 taon. Sa pulong ipinaabot ni Lazaro ang matinding pagtutol ng Pilipinas sa mga hindi katanggap-tanggap na aksyon ng China laban sa mga Pilipino sa Ayungin Shoal, gayon din ang AI-generated video ng China Daily na nagkukumpara sa mga Pilipino bilang unggoy. Muli ring iginiit ng kalihim ang pag-aalis ng China sa mga estruktura sa Baho de Masinloc. Binigang diin pa ni Lazaro ang paninindigan ng Pilipinas sa posisyon nito sa South China Sea kasabay ang panawagang iwasan ng mga aksyon na nagpapalala ng tensyon at resolbahin ang mga issue sa mapayapang paraan sang-ayon sa international law. Nagkasundo naman ang dalawang opisyal para sa patuloy na komunikasyon at sa pagsasapinal ng Code of Conduct sa South China Sea bago matapos ang taong ito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, Malacanang tiniyak na malayang makakapagpahayag ng kanilang saloobin ang mga ralista sa Lunes. Ginawa ng palasyo ang pahayag mula sa inaasahang mga demonstrasyon kasabay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na linggo. Para sa kabuang balita, nag-uulat mula Malacanang si Alvin Baltazar.
Tiniyak ng Malacanang na malayang makapagpapahayag ng kanilang saloobin ng iba't ibang grupo sa ikalimang zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi lang igagalang kundi poprotektahan pa ang karapatan ng bawat isa sa ngalan ng malayang pagpapahayag o freedom of expression. Pagsangayon man o hindi, ang magiging sentimiento ng mga magkikilos protesta, sabi ni Recto, ay dapat galangin. Idinagdag ni Recto na pangunahing prioridad din nila sa zona ay ang kaligtasan ng publiko kaya sisiguraduhin niya nilang magiging matatag ang mga mangangalaga sa peace and order laban sa karahasan o anumang kaguluhan. Ipinuto ng Executive Secretary na hindi lamang ang seguridad sa loob ng zona venue ang dapat na matutukan kundi maging ang kaligtasan, kaayusan at maayos na paggalaw ng publiko sa mga nakapaligid na lugar. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin sa SONA, Quezon City Police District na ilatag na ang mga hakbanging pangseguridad para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Para sa detalye ng balita, narito si Mary Ann Bastasa. Nakalatag na ang security measures ng Quezon City Police District para sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Ayon ni QCPD Chief Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, magpapakalat sila ng sapat na bilang ng mga personnel na susuportahan pa ng ibang unit ng PNP at ng ibang civil organizations para tigilan ng kapayapaan at kaayusan sa araw ng SONA. Magsisimula ang skeletal deployment ng QCPD sa July 26 habang ang full deployment naman ay nakatakda alas 3 ng madaling araw ng July 27 para matiyak ang maximum police presence. Inihanda na rin ng QCPD ang mga mobile patrol, communication equipment, barricades, first aid teams at mga checkpoint at border control points para sa mahigpit na pagbabantay sa mga itatalagang security zones. Magtatayo rin ng Multi-Agency Coordinating Center ang QCPD na magsisilbing sentro ng real-time monitoring at koordinasyon ng mga kalahok na ahensya. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kasado na ang traffic plan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas 1 kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, ibinahagi nito na aprobado na ng Office of the Sergeant at Arms ang nasabing traffic plan at sasailalim na lamang ito sa rehearsals at stress test na pagaganahin bukas at sa darating na weekend. Ilalagay rin ng MMDA ang mga abiso patungkol sa traffic rerouting plan, gayon din sa mga dapat tandaan pagdating sa dadaan ng main routes, alternate routes, zipper lane at mga ipatutupad na blockade. Ibinida rin ni Yusek Torre ang mga napagtagumpayan ng MMDA sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos, partikular sa larangan ng traffic management plan. Ang MMDA, sir, ay patuloy na nagsasagawa ng iba-ibang mga hakbang para pagaanin ang traffic, especially during the time of the SONA of the President. At nagsisimula na rin kami ng mga road clearing, yung mga alternate routes na na-identify, ay sinisigurado natin na yung mga potholes, mga schedule na mga gawain dyan, ng mga utilities, at ang iba pa na pwedeng maka-apekto sa ating traffic ay nagawa na namin ng rescheduling or kung anumang mga intervention na dapat gawin. Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, patuloy ang pagpapahusay ng Department of Labor and Employment o DOLE sa kanilang mga serbisyo at pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang mas mapataas pa ang kalidad ng mga trabaho sa bansa sang-ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, isa sa mga tinututukan nila ngayon ang pagpapababa ng job mismatch sa mga manggagawang Pilipino upang mas maayos na magampanan ng mga working professionals
professional ang nararapat na trabaho para sa kanilang kakayahan, specialization at talent. Binigyang diin din ni Tolentino ang pagtutok nila sa upskilling, reskilling at job reintegration and trainings ng overseas Filipino workers o OFWs na na-repatriate sa bansa o di kaya ninais ng umuwi ng bansa at dito magtrabaho. Maging ang mga kaanak ng mga OFW ay kwalipikado rin sa mga serbisyo ng DOLE sa pakikipagtulungan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA upang mabigyan sila ng disenteng trabaho. Tamang job skills, yung tamang jobs match. Kung yung pinag-aralan mo ganito, ganito yung pasukan mo at pwede ka pang ma-upskill, ma-train. So, kabilang na rin po yung nilagdaan namin kamakalwa together with the Department of Migrant Workers, yung ating mga OFW na pauwi, umuwi na dito. Ang sabi ko nga noon, the role of government is not just to provide protection to them while they are overseas, but to welcome them back home when they return home with the proper environment that would provide training. Ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Karampatang tulong ang ipaabot ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs na maapektuhan ng 85 peso minimum wage increase sa Metro Manila. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na gagamitin ng DOLE ang Adjustment Measures Program o AMP upang ponduhan ang mga kagamitan at hakbang na magpapataas sa productivity ng maliliit na negosyo. Saklaw rin ng AMP ang capacity building, business enhancement, product development at labor compliance assistance. Maaari ring maghain ng mga kwalipikadong negosyo ng aplikasyon para sa exemption sa DOLE sa loob ng itinakdang 75 araw. Meron din ang DOLE na tulong. Meron kaming programa na AMP kung saan tutulungan po yung mga maliliit na magkaroon ng masyado Adjustment Measures Program, AMP. Matulungan sila na hindi kaagad makosyon yung impact. Halimbawa, ang DOLE po ay pwedeng magbigay ng mga kagamitan nila, pondohan yung kagamitan nila para yung panggamit nila ng capitalization ay magamit sa pagbigay noong wage adjustment. Pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Suportado ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Francis Tolentino ang United States-led Pax Silica project na itatayo sa New Clark City sa Kapastarlak. Ang Pax Silica ay isang international economic at technological coalition na inilunsad upang masecure ang supply chain para sa artificial intelligence o AI, semiconductors at mga critical minerals. Ayon kay Tolentino, isa itong napakalaking oportunidad sa bansa upang mapalago ang economic standing nito. Dagdag pa ng kalihim na kung matapos na at mapagana ang Pax Silica project sa bansa, ay tiyak kakambal nito ang pagbuhos din ng trabaho para sa mga Pilipino na direkta namang sasalamin sa magandang employment rate sa bansa. We fully support that. In fact, dito pa ata si Secretary Rubio o nakaalis na, pero Pax Silica is envisioned to really not jumpstart but to create a better economic growth area similar to what Taiwan is experiencing right now. Pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na sapat ang supply ng tubig para sa operasyon ng PAC Silica sa New Clark City sa Tarlac. Sa panayam ng Radyo Pilipinas 1, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na hindi rin ito makaaapekto sa pangangailangan sa tubig ng mga residente sa nasabing lugar. Ginawa ng NWRB ang pakayag sa gitna ng pangamba ng environmental groups sa posibleng epekto ng operasyon ng PAC Silica sa kapaligiran at supply ng tubig sa Pilipinas. Tiniyak naman ng NWRB na masusi nilang pinag-aaralan ang planning at development activities bago ang pagsasakatuparan sa isang proyekto at sisiguruhing masusunod ang mga inilatag na kondisyon. Kailangan po silang sumunod sa lahat ng kondisyon ng water kung mga water rights po umiiral sa mga regulasyon po natin, kasama na rin po yung mas sustainable pangalaga po ng ating kalikasan. At yung watershed po, binibigyan na rin po, pa rin po naman natin ng prioridad ng pamahalaan na manatiling ligtas itong tubig at sapat po ang supply ng tubig para po sa publiko, lalo po dito sa New Clark City at makarating lugar po. NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Balitaan naman kaugnay sa impeachment trial. Senate Impeachment Court iminungkahi sa prosekusyon at depensa ang pagtatalaga ng mga bagong tagapagsalita na hindi miyembro ng kani-kanilang legal team. Ito ay paalala ng korte kaugnay sa tinatawag na sub judice rule. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion. Minungkahi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero sa depensa at prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ikonsidera ang pagtatalaga ng mga bagong tagapagsalita na hindi bahagi ng kani-kanilang legal teams. Sa kasalukuyan kasi, ang tagapagsalita ng prosekusyon na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. ay bahagi ng prosecution team habang si Attorney Michael Powa na tagapagsalita ng defense team ay isa naman sa legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Pinaalala ni Escudero ang Rule 18 ng Senate Impeachment Court tungkol sa sub judice rule o ang pagbabawal sa magkabilang panig at mga testigo na magkomento sa publiko tungkol sa merito ng kaso. Batid naman anya ni Escudero na naging maingat sina Attorney Tolosa at Attorney Powa sa mga public statements nila nitong mga nakalipas na araw. Gayunman sa pag-usad anya ng paglilitis ay maaaring mahirapan ng mga abogado na tukuyin ang mga komento tungkol sa merito ng kaso at ang procedural observations of facts lamang. Giniit ni Escudero na babantayan ng impeachment court ang mga pahayag ng magkabilang panig. Samantala, nilinaw naman ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na walang nasabi sa kanya sa Escudero na maaaring pinagmulan o trigger ng naturang paalala sa defense at prosecution. Ayon kay Tunggol, friendly guidance lang ito mula sa presiding officer. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kontento at masaya ang House Prosecution Panel sa naging takbo ng paglilitis para sa Article 4 ng Articles of Impeachment o ang grave threats at inciting to sedition. Inilarawan ni lead prosecutor Jervil Luistro na powerful o napakabigat ng naging testimonya ni NBI Agent Mark Calilong, NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok at NBI Director Melvin Matibag na humarap sa pagdinig. Sa ngayon, pinaghahandaan na ng prosecution panel ang kasunod na paglalatag ng mga ebidensya para naman sa Article 1 na tumatalakay sa issue ng confidential funds. We are already preparing for the succeeding articles. Ang susunod natin, of course, is confidential fund, no? And the prosecution is always ready for the upcoming trial. We are positive because in this article, naging napakaganda at kompleto ng testimonya ng ating mga testigo. We had only 3 witnesses, and I must say that all of them are powerful witnesses. Ang payag ni lead prosecutor Jervil Luistro.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, depensa iginiit na hindi pa tapos ang paghimay sa grave threats o Article 4 ng Articles of Impeachment. Ayon sa defense panel, wala pa ang panig ni Vice President Sara Duterte kaya hindi pa ito maituturing na tapos. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Luisa Erispe. Hindi pa tuluyang tapos ang paghimay sa grave threat o Article 4 ng Articles of Impeachment. Ayon yan sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Powa. Git ng abogado, hindi pa naririnig ang panig ng Vice Presidente dahil ang nagagawa pa lang nila sa ngayon ay mag-cross-examine sa mga testigo na ipinepresenta ng House Prosecution Panel. Pagkatapos naman ang prosekusyon sa presentasyon sa lahat ng articles ay saka lang sila makakapagpresenta ng kanilang mga testigo at mga ebidensya. Kahit naman cross-examination pa lang ang ginagawa ngayon ng defense team, kontento sila sa takbo ng paglilitis. Ipinauubayan na ng depensa sa impeachment court anuman ang interpretasyon at desisyon sa mga inilalatag na punto ng kanilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, 8 contractors ang susunod na sasampahan ng kaso ng Ombudsman kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ito ang sinabi ni Senior Deputy Majority Leader JV Ejercito sa gitna ng paghahabol ng Senado sa mga nasa likod ng anomalya at pagiging abala sa impeachment trial. Ayon kay Ejercito, dapat matukoy at papanagutin ang totoong may kasalanan, lalo na ang mga contractors at nagsimula ng paglalaan ng pondo o allocables. Una nang sinabi ng Ombudsman na sasampahan ng kaso ang 8 House members na umano'y sangkot sa mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno para sa flood control projects sa kabila ng conflict of interest. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pumalag ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pahayag ni Chinese Ambassador Jing Quan na may construction work ang mga Pilipino sa BRP Sierra Madre kaya pumunta ang China Coast Guard para magsuri bago mangyari ang panibagong tensyon sa Ayungin Shoal. Walang nakikitang mali si AFP Chief Lieutenant General Antonio Nafariete sa panig ng mga sundalong Pilipino dahil military outpost ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre. Sinasabi kasi ng Chinese Ambassador na nakita ng China Coast Guard ang mga sundalong Pilipino na nagtatayo ng barrier nets sa barko kaya nagpadala ng 2 bangka para tingnan ito. Ang BRP Sierra Madre ay nagsisilbing permanenteng military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na bahagi ng exclusive economic zone ng bansa. Pasada ng mga Kung ako lang, gusto ko silang pakangalan, no? But these are AFP personnel. And it's for Commander Western Command and of course the decision of our new Chief of Staff Armed Forces of the Philippines. Ito po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, narito naman po ang mga balita sa probinsya mula Luzon hanggang Mindanao. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Una sa ating balitang probinsya, 125 pamilya sa lungsod ng Lawag nagtapos ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag. Kageddan ti panaggraduar dagiti anak da iti panagadal, naggraduar matan iti 125 pamilya dito syudad ti Lawag, iti Pantawid Pamilyang Pilipino Program 104 Peace. Na iwayat ti graduation ceremony dagiti 4 Peace families iti SMC ti Lawag. Ano sa dino dinaraan da itoy iti Department of Social Welfare and Development ken lokal a gobyerno dito syudad. Dinayaw ni Mayor James Brian Alcid tinaso programa gapotadon ti napanagnagan ana itulong ti programa para kadagiti pamilya dito syudad ti Lawag. Gapoy ti
iti deta na kimaisa ti mayor karigiti nagredwar kat impasigurado na nga addalata iti lokal a gobyerno at tumulong kadakwada no agkasapulanda. Ti 4Ps kat may salang karigiti programa ti gobyerno amang ipaay ti tulong karigiti kasapulan na pamilya kas iti education subsidy, rice subsidy, health assistance, edukasyon para iti panagduras ti pamilya, ti sustainable livelihood program ken dumapay. Manipod dito yung syudad Tilawag, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Mga pataba at pestisidyo ipinagkaloob sa mga magsasaka ng bayan ng San Juan sa La Union. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas Agoo. Kas pasatag tultuloy apa nakapapigsa ti sektor ti agrikultura, balegi na iwaras dagiti farm inputs wenno mausar iti panagtalon iti 2 o 4 katwalo a benepisyaryo ijay San Juan, La Union. Personal nga indaulwan ni Mayor Mariquita Ortega, ti distribusyon kas panangipakita ti lokal a gobyerno, iti suporta kadagiti mannalon. Naipay kadagiti benepisyaryo a mannalon ti 280 katwalo a bag ti abono, o 40 katwalo a bote ti foliar fertilizer, ken 80 a bote ti insecticide. Nagtitinulong itrayto yung inisyatiba ti Department of Agriculture, Provincial Government of La Union, ken ti lokal a gobyerno ti San Juan. Kagiddan itrayto yung inkari ti lokal a gobyerno, tagtultuloy a panakipadanon dagiti programa para iti panagduras iti pagbiyagan dagiti mannalon. May tunos dayto iti tarigagi ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. a panakapabilag ti sektor ti agrikultura. Manipod ago o La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Glenda mula Luzon. Baba naman tayo sa Kabisayaan. Pagtutulungan ng Eastern Samar Police at Department of Education Borongan City Division para sa ligtas na mga paaralan mas pinagtibay. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye. Ginpakasugpahan Eastern Samar Police Provincial Office ng Department of Education Borongan City Division ng ira kooperasyon para siguradan mga estudyante ng pagpatuman ng mga programa ng mga panpubliko nga eskwelahan. Hanaglabay nga adlaw ginatendera ni Police Major Aldwin Baliete, Chief and Police Community Affairs and Development Unit, inusa nga coordination meeting kaatbang Schools Division Superintendent Dr. Gorgonio Diaz Jr. Iniinbahinan pag-andam parang ginkasabutan nga synchronized school-based lecture and awareness program. Pinaagi hini mas mapapaspas ngan magiging epektibo ang pagpaabot ng mga lecture bahin na crime prevention, paglikay illegal nga droga ngan mga isyu pang kababayenan ngan sosyedad. Iginpahayag ang opisyal nga dako ini nga bulig ang mga estudyante agud masiguro nga hirarayo hiraha peligro ngan magpapadayon ang taluwas nga kalibungan hasulod ngan gawas sa eskwelahan. Mula sa Borongan City, ako si Daisy Lalosa Belizar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Daisy mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Youth Resiliency Enhancement Training isinagawa sa bayan ng Malitbog sa Southern Leyte. Ang kabuang ulat hatid ni Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod. Ang lokal nga kagamhanan sa Malitbog Southern Leyte pinaagi sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa panguna ni Engineer Brian Javier nagpahigay og Youth Resiliency Enhancement Training kanatong Hulyo 18 hangtod 19 2026 aron nga mapaligon ang kaandam sa mga batan-on sa panahon sa krisis. Ang mga pagbansay gintambungan sa mga student leaders gikan sa Malitbog National High School, Santo Niño Academy, Santa Cruz National High School, Concepcion National High School ug Kadaruhan Integrated School. Pinaagi sa panabang sa mga guest speakers nga sila si Kathleen Ponce Cocharo ug Engineer Jason Lua gikan sa LGU Hinundayan, natun-an sa mga kabatanunan ang mga importanteng kahibalo sa basic life support, standard first aid ug husto nga pagtabang sa emerhensiya.
Gipadayag usab ni Mayor Kenneth Oben ang iyang tibok nga suporta sa mga kalihukan nga nagtumong sa paghatag og kaalam ug kaisog sa mga batan-on aron sila magsilbing maayong ehemplo sa komunidad sa panahon sa katalagman. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ruel mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Divisoria sa Cagayan de Oro may malaki ng pagbabago. Si Romy Kapinpuyan ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye. Dako nang nausab sa Divisoria dinis sa Cagayan de Oro kinang gibutyag ni Patrick Ebutina atol sa Meet the Press sa Cagayan de Oro Press Club ug tipik lamang kini sa mas dako pang development sa lugar. Matod pa ni Ebutina, ang Project Lunhaw, ang flagship environmental program sa Cagayan de Oro City, LGU, ubos sa Urban Greening and Beautification Program. Ang Lunhaw nagpasabot og lush, green ug fresh, tumong dinay nga himuon nga mas berde, limpyo ug climate resilient ang atong syudad. Nagtinabangay nini ang mga barangay, tungaan og mga establishment sa dalan. Apil usab sa proyekto ang urban gardens ug bagong pavements, lahom nga drainage ug mas dako usab nga ikatabang nini aron malikayan ang pagbaha sa lugar. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Romy mula Cagayan de Oro, lipat naman tayo sa Zamboanga. Department of Agriculture Region 9, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Zamboanga Peninsula sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye. Continua el dalida de ayuda financial con el mga sembrador y pescador estaba na gobierno por medio del Departamento de Agricultura na Zamboanga Peninsula. El ayuda amo baho na Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program kaya continua implementa na diferente mga probinsya na Rehiyon 9. Miles siya de mga sembrador y pescador, ella puede recibir asistensya na mga serie de payout kaya conduci el DA na rehiyon. El mas reciente amo el 1,705 mga beneficiaryo desde Municipalidad de Alicia na probinsya de Zamboanga, Sibugay. Objeto del mencionado programa de gobierno amo para darle directa ayuda con el mga beneficiaryo na di ila busca vida. Desde na Orpi Zamboanga iya si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Shirley mula Zamboanga, kawing naman tayo sa Surigao. Department of Social Welfare and Development Caraga inilunsad ang Flexible Food Redemption para sa walang gutom beneficiaries sa Surigao del Norte. Si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye. Gilunsad sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office Caraga, pinaagi sa Walang Gutom Program ang Anytime Anywhere Food Redemption kung AAR Pilot Implementation sa Claver, Surigao del Norte kagahapon Hulyo 22, 2026. Ang bagong pamaagi nagtumong sa paghatag og mas kombinyente ug mas flexible nga paagi sa paggamit sa food assistance alang sa mga benepisyaryo. Pinaagi sa AAR mahimo ng gamiton sa mga benepisyaryo ang ilang binuwan nga 3,000 pesos food credits sa daghang higayon sulod sa redemption periods imbis nga usa lamang ka transaksyon. Kini nagtugot kanila sa pagpalit og presko og masustansyang pagkaon sama sa karne, isda, prutas ug utanon base sa ilang tinuod nga panginahanglan sa panimalay. Gilauman sa DSWD nga pinaagi sa maong inobatibong sistema, mas daghang pamilya ang makapahimulos sa ilang food assistance ug mamenosan ang wala magamit nga food credits. Nagpakita usab kini sa padayon nga paningkamot sa Walang Gutom Program sa pagpalambo sa serbisyo aron mas epektibo ug mas dali maabot sa mga pamilyang nanginahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dayanara mula Surigao. Tunguhin naman natin ang Lanao. Maayos na supply ng tubig, infrastruktura at trabaho. Inaasahan ni Iligan City Mayor Xiao sa sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye. Gipaabot ni Iligan City Mayor Frederick Xiao nga hisgutan sa 2026 State of the Nation Address konsona ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lakang aron masiguro ang lig-on nga supply sa tubig, mas luwas nga mga katilingban, mas maayong serbisyo publiko ug dugang dekalidad nga mga trabaho sa Northern Mindanao. Sumala ni Mayor Xiao, nagkinahanglan ang Iligan og mas dako nga suporta gikan sa nasudnong gobyerno alang sa mga proyektong direktang makatabang sa katawhana sama sa long-term water supply, husto nga pagdumala sa basura, mas dig-on nga mga tulay, maayong drainage ug uban pang infrastrukturang andam sa mga katalagman. Gihangyo sab niya ang igo nga pondo, teknolohiya ug uban pang suporta alang sa mga lokal nga pangagamhanan aron mapaspasan ang paghatag og serbisyo publiko ug masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa mga proyekto nga walay mausik nga pondo sa gobyerno. Naglaumsab si Xiao nga magpadayon ng suporta sa national government sa pagpamuhunan sa Northern Mindanao aron makamugna og mas daghang dekalidad nga trabaho ug hatagan og higayon ang mas daghang kabatan-unan nga makaeskwela, makatrabaho ug makatukod og kaugmaon sa ilang kaugalingong rehiyon. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan na ihahatid sa atin ni Steph Vicente. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Sa narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakapagtala ng kabuuan 4.42 billion pesos na benta ang programang Kadiwa ng Pangulo sa ilalim ng inisyatibang Benteng Bigas Meron Na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ay ayon sa Department of Agriculture o DA. Ipinakita ng ahensya na mahalaga ang programa sa pagbibigay ng murang bigas sa mga sektor na higit na nangangailangan kasabay ng pagpapalakas ng kita ng mga magsasaka at mga isda. Mula Hulyo ng taong 2022 hanggang Hulyo 20, 2026, umabot sa mahigit 12 milyong mamimili ang natulungan sa mahigit 22,000 aktibidad ng kadiwa sa buong bansa. Malaking ambag sa tagumpay ng 20 peso rice project na inilunsad noong Mayo ng taong 2025 kung saan nakapagbenta ng 2.4 billion pesos at nakapagpamigay ng mahigit 121,000 metric tons ng bigas sa tinatayang 12.1 million na beneficiaries. Sa kasalukuyan, pinalawak na ang programa sa daan-daang kadiwa outlets at benteng bigas selling sites sa iba't ibang lalawigan. Ayon sa DA, pinatutunayan ng direktang ugnayan ng mga producer at mamimili na mas napababa ang presyo ng pagkain habang napalalakas ang kita ng lokal na sektor ng agrikultura. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, inlunsad naman ng Department of Agriculture o DA ang isang bagong digital platform na binuo katuwang ang South Korea upang pabilisin at paghusayin ang paghatid ng suporta sa ating mga magsasaka. Tinawag itong Agriculture-Based Central Data Ecosystem o ABCDE platform na gumagamit ng real-time data at Artificial Intelligence o AI upang mapalitan ang mabagal at hiwa-hiwalay na sistema ng datos. Layunin nitong mapabuti ang monitoring sa supply chain, mapabilis ang pagdedesisyon at makatulong sa pagpapatatag ng presyo ng pagkain sa bansa. Ayon sa DA, pinagsasama-sama ng platform ang iba't ibang datos sa iisang sistema upang magkaroon ng mas maaasahang impormasyon ang mga gumagawa ng polisiya at mga nasa frontline. Malaki rin ang naging epekto nito sa operasyon dahil nabawasan ng 80% ang oras sa pagpapatupad ng mga programa mula 26 na araw ay kaya na itong gawin sa loob ng 5 araw. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na hindi lamang ito simpleng IT project, kundi isang mahalagang reforma sa sistema ng agrikultura. Sa tulong ng AI, mas napapadali ang verification ng mga benepisyaryo at napalalakas ang transparency upang matiyak na ang tulong ng pamahalaan ay napupunta sa tamang mga magsasaka. Inaasahan naman ng DA na sa pamagitan nito ay mas mapalalakas ang food security at kita ng mga magsasaka sa mga susunod na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, patuloy ang pagpapahusay ng Department of Labor and Employment o DOLE sa kanilang mga serbisyo at pakipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang mas mapataas pa ang kalidad ng mga trabaho sa bansa sang-ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, isa sa mga tinututukan nila ngayon ang pagpapababa ng job mismatch sa mga manggagawang Pilipino upang mas maayos na magampanan ng mga working professional ang nararapat na trabaho para sa kanilang kakayahan, specialization at talent. Binigyang diin din ni Secretary Tolentino ang pagtutok nila sa upskilling, reskilling at job reintegration and trainings ng mga overseas Filipino worker o OFW na na-repatriate sa bansa o di kaya'y ninais ng umuwi ng bansa at dito na magtrabaho. Maging ang mga kaanak ng mga OFW ay kwalipikado rin sa mga serbisyo ng DOLE sa pakipag-ugnayan naman sa pakipag-ugnayan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA upang mabigyan sila ng disenteng trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, abot sa mahigit 340 projects ang nakatakdang isulong sa ilalim ng ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor. Ito ay ayon sa Public-Private Partnership o PPP Center. Sa pinakahuling tala, umabot sa 3.07 trillion pesos ang kabuang halaga ng 347 projects na nasa pipeline. Karamihan dito ay pangunahan ng national government na may 164 projects na nagkakahalaga ng 2.94 trillion pesos habang 83 projects na aabot sa 124.16 billion pesos ang ipatutupad ng mga lokal na pamahalaan. Nangunguna sa pinakamalaking bahagi ang sektor ng riles na tinatayang aabot sa 1.97 trillion pesos kasunod ang property development at edukasyon. Karamihan sa mga proyektong ito ay matatagpuan sa National Capital Region, Central Luzon at Ilocos Region. Samantala, kasalukuyan lang ipinatutupad ang 303 projects na may kabuang halagang 3.56 trillion pesos kung saan mas malaking bahagi pa rin ang hawak ng national government kumpara sa local government units. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw.
Hulyo 23 ng taong 2026. Ang US dollar ay nasa 61 pesos and 75 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nagkakahalaga naman ng 47 pesos and 85 centavos habang nasa 4 centavos pa rin ang halaga ng South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 11 centavos habang ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7 pesos and 88 centavos. Ang British pound ay nasa 82 pesos and 60 centavos habang nasa 70 pesos and 49 centavos naman ng euro. Ang Canadian dollar ay nasa 43 pesos and 85 centavos habang nasa 16 pesos and 45 centavos ang Saudi Arabian Riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Esports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Narito na po ang sports balita. Nagpasiklab muli ang San Miguel Beer sa PBA Season 50 Governors Cup matapos tambakan ang Converge Fiber Xers 128-122 Miyerkules ng gabi sa Inari Center, Antipolo. Umarangkada si George King ng 41 puntos habang si CJ Perez ay kumamada ng 31 upang manatiling walang talo ang Beermen sa Group A at sabayan ang pagbuwag sa 3-game win streak ng Fiber Xers. Nagdagdag naman si Marshall Lassiter ng 18 puntos mula sa 3-3, samantalang sina Don Truliano at June Mar Fajardo ay nagambag ng 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Lumobo pa sa 17 ang kalamangan ng Beermen matapos ang matinding third quarter run. Sa panig ng Converge, hindi nagpahuli si Justin Arana na may 29 na puntos at 5 rebounds habang si Justine Baltasar ay nagbigay ng 16 na puntos at 12 rebounds. Ngunit kinapos ang Fiber Xers sa huling yugto nang pasabugin ni Perez ang depensa. Pinalawak ang 4 na puntos na abante tungo sa 11, 102-91 sa bisa ng 10-3 run bago matapos ang ikatlong quarter. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa isa pang laban sa PBA, nakatikim na rin ng panalo ang Titan Ultra Giant Risers matapos padapain ang Token Text Tropang 5G 103-87. Nanguna si Terrell Brown para sa Giant Risers na may 29 na puntos, 10 rebounds at 5 assists. Tinapos ang kanilang 3-game losing streak at sabay ibinigay ang unang talo ng Token Text sa 2 laro. Nagambag naman sina Jeric Balanza, Joshua Munzon at Brian Sajonia ng tig 13 puntos habang si Aris Dionisio ay kumana ng 10 puntos mula sa 3-3. Sa ikalawang quarter pa lang, lumobo na sa 22 ang kalamangan ng Giant Risers. Nag-orchestrate ng opensa si Fran Hughes sa 11 assist at 5 puntos na walang turnover. Samantalang sina Roy Sumang at Pau Havilonyar ay nagdagdag ng tig 9 na puntos. Sa panig ng TNT, may 21 puntos at 6 na rebounds si Darius Days, ngunit kinapos ang Tropang 5G sa pagpapanatili ng kanilang maagang abante. Dagdag pa sa dagok ng TNT ng napaalis si head coach Chot Reyes sa maagang bahagi ng ika-4 na quarter matapos masapol ng 2 technical fouls.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Handa nang sumabak ang Alas Pilipinas Men sa ikalawang kampanya sa 2026 CV Cup laban sa Cambodia ngayong Huwebes sa Jakarta International Velodrome. Pinangungunahan ng veteranong si Jude Garcia, target ng Alas Men na makabawi kontra sa mga Cambodians na naging kampyon ng Leg 1. Noong nakarang laban sa pool phase, nabigo ang Pilipinas sa 5 set, 23-25, 30-28, 20-25, 25-22 at 8-15 laban sa tropa ni Vorn Viesna. Kasama muli ng Pilipinas sa Group A ang umuusbong na Cambodia at ang reigning 2026 AVC Men's Cup champion Indonesia. Pagkatapos ng laban kontra Cambodia, susunod na makakarap ng Alas Men ang home team Indonesia sa Biyernes. Ayon kay head coach Angelino Frigoni, pareho pa rin ang lineup na dala ng Pilipinas para sa Leg 2 ng regional tilt. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatutok ang Jose Rizal University Heavy Bombers sa inaasam na korona sa 19th PhilOil Eco Oil Preseason Cup. Preseason man o hindi, titulo pa rin ang habol ng JRU at pagkakataon ding makuha ang respeto ng mga kalaban. Para magtagumpay, kailangan nilang gawin ang bihirang nagawa ang masweep ang San Beda Red Lions. Nakatakda ang Game 2 ng Best of 3 Finals ngayong Huwebes sa PhilOil Center sa San Juan. Galing ang Heavy Bombers sa matikas na 70-59 panalo noong Martes. Mga transferee na sina Lawrence Mangubat at Chris Hubilia nagpakita agad ng championship pedigree kung saan nagsanib sila sa 41 puntos at 18 rebounds para sa unang dagok sa Red Lions. Hindi rin basta-basta ang San Beda na sandata sina Aldous Torculas, Zed Etulye at Jomel Puno para makabawi. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, undefeated pa rin ang University of Santo Tomas matapos dominahin ang Southern Storm Melbourne 25-20, 25-14 at 25-9 sa 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals Miyerkules sa Ninoy Aquino Stadium. Binaliwala ng Golden Tigresses ang height advantage ng mga Australians sa mabilis at anggulong atake, tuloy sa 4-0 kartada at number 1 seeding sa semifinals. Nanguna si Angge Poyo sa nalikom nitong 14 na puntos mula sa 13 kills at isang ace, habang nagbalik aksyon si Regina Jurado at nagdagdag ng 8 puntos. Si Marga Altea may 8 puntos din at si setter Arlene Wahe naglatag ng 8 excellent sets. Sa ikatlong set, sumabog ang Tigresses sa 14-1 run para sa 24-7 abante bago tinapos ni Bianca Plaza sa mabilis na tira. Walang Aussie ang nakapagtala ng double digit, si Cleo Anastasias nanguna lang sa 9 na puntos. Haharapin ng UST haharap sa Ho Chi Minh City Volleyball Club ng Vietnam sa Huwebes para tapusin ang eliminations. Southern Storm bumagsak naman sa 3-1 record at babawi kontra College of St. Benilde para sa number 2 seed. Sa ikalawang laro, muling nabuhay ang Final Four bid ng Enderan College's Lady Titans matapos talunin ang Vietnamese squad 25-16, 29-27 at 25-16. Kumamada si Altea Botor ng 14 na puntos habang sina Micaela Ma at Ederlyn
Alba ay nagdagdag ng 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Enderan may 1-3 record at susunod na mga kaharap ang Letran. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Win Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa balitang sports ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steph Vicente para po sa balitang negosyo at kalakalan, kay Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.